Mr. President Bongbong Marcos, makinig ka. Hindi po namin pinagdadasal yan. Iuwi mo na rito. Iuwi mo rito ng buhay. Sapagkat kapag po yan ay pinawian ng buhay sa ibang bansa, walang kapatawaran yan sa sambayan ng Pilipinas. Wala pong kapatawaran yan. Pangalawa, palayain mo na si Pastor Kibuloy. Palayain mo na. 9 milyong followers ang nag-iintay niya. Na araw-araw ipinagdadasal ka siguro na mamatay ka na. Subalit, kapag pinalaya mo si Pastor Kibuloy, Mr. President, ipagdadasal ka ng 10 milyon na yan, papasalamatan ka na lumawig ang buhay. Batiin mo. Magpadala ka ng tao, makipag-usap ka kay Governor Singson. Hindi ganyan yan. So lastly, Mr. President, naku, marami nang galit sa'yo. Hindi lang marami, ha? Hindi ko alam kung may natitira pag natutuwa sa'yo. Alam naman ninyo yan at alam naman ng mga intelligence community na nag-uusap-usap yan. Mga retired generals na nagsasalita nito. Hindi ko alam kung may panahon pa kayo. Mr. President, ayaw natin mangyari. Yung nangyayari na napapanood araw-araw ng mga kaibigan natin na nagganap sa Nepal. Nakakapilabot yung island. Lastly. Ayun ako. Mahuli na po ninyo itong mga... Ito ang mga kabayan natin. Kalaban ninyo ito. Bakit kakampi ninyo ito? Ang mga taong nagdala sa inyo sa pagiging presidente, mga kalaban ninyo. Si Risa Hontiveros, wala ba kayong kakampi niya yan? Inuuto lang kayo niyan, si Risa Hontiveros. Kaya makabayan lang. Mr. President, yung mga retired general, I don't know, I don't want to say anything bad against general. Pero magaling po kayo. Huwag ninyo para kasi ang sito ang pili. Mr. President, kapag ikaw ang baka, ipagmalaki ng mga komunista na sila ang pili. Pero hindi tayo mapayag at ang bumagsak si Marcos. Ang mag-track ng trivet ay ang CWP at PATF kasi nandito tayo. Hindi mangyayari yun. Ang taong bayan, kung babagsak man si Marcos, taong bayan na nahatol sa kanya. Pangalawa, bago mag-isip si Marcos ng kanyang Phoenix Reconciliation, dapat munang nalagok siya sa kanyang krimen, sa pandarambong at pagnanakaw sa kabanang bayan. There will be no reconciliation kapag walang katarungan at pananagutan. Lalo na ang pagpapatukot kay Pangulong Duterte. Yan ay naroon ang kanyang pulong at tuloko sa taong bayan. Magpapakita na ang reconciliation magmumulak naman sa walang sinsiridad. Ay sinsiridad ay naman sa puso ng kanya. Ito ay hambog ang Duterte at kanyang gamitan para sa ordinaryong mamamayan. He does not decide to remain in office any minute, any longer. Marcos Romualdez palayasin! Marcos Romualdez palayasin! Marcos Romualdez palayasin! Ang tao, ang bayan, ngayon ay lumalaban. Ang tao, ang bayan, ngayon ay lumalaban. Okay, bago kay Brother Parag, ay pakinggan natin ang kabataan na mananawagan din ng proses nila.
Nung po mga aktivista kami, meron kami pinasisan. Ako, magagalit sa akin. Hamli! Boy, mga nagugutom po! Security sa gabi. Yung mga aktivista kami, meron kami pinausan. Sabi ko na, yung bakit ko, hindi ako meron. Okay. Pero ito, baka mas patay pa. Marcos, magnanakaw. Marcos, magnanakaw. Marcos, magnanakaw. Magnanakaw si Marcos. Marcos, magnanakaw. Marcos, magnanakaw. Marcos, magnanakaw. Magnanakaw si Marcos. Magandang pagbawi ng pahayag mula kay Peter Garamond. Mabuhay! Ikaw na, brother. Peter, dyan ka muna at mag-summarize ka mamaya. Brother Parak, ikaw ang sunod dito upang mabuhay din ang tugo at aming mga paninindigan dahil may mga batang tumataloy ang paninindigan sa hanay na ito. Magandang hapon po sa lahat ng mga nandito. Medyo naiiyak ako kasi ngayon lang ako nakakita ng ganito karaming mga Pilipino na pinaglalaban lamang ang isang ideya na mabawasan ang inequality, ang kahirapan, kagutuman at kapaguran. Alam niyo, nung bata ako, madalas kong naririnig sa mga tao na kurap ang gobyerno. Tapos nung pumasok ko ng eskwelahan, doon ko nakita kung paano siya kahurap. Pagpasok ko, kinukulang pa kami ng mga electric fan. Maliliit ang mga classrooms namin at ang mga upuan namin ay sira-sira. Magugulat ka na lang, may mga estudyante na lang na narariglag biglaan. At nakikita ko na yun sa katiwalian ng DepEd at ang paggamit ng taxes. Ngayon naman, ang problema ko ngayon, bakit ang karamihan ng mga tao dito ngayon ay mga taong may edad na? Nasaan yung mga taong kasing edad ko? Nasaan kayo? Nasa likod kayo ng cellphone nyo at kailangan namin kayo dito. Puntahin na yan! Ang paglalaban na ito ay hindi lang para sa kanila, kung hindi para sa ating lahat. Kung nag-aaral kayo ngayon, yung pinag-aaral nyo ngayon ay walang kwenta kung wala kayong trabaho sa future. Wala kayong trabaho sa ekonomiya na sobrang bagsak. Kailangan natin ng inyong trabaho sa marami tayong problema sa edukasyon, sa agrikultura, sa ating ekonomiya at sa ating politika. Pero syempre, ang uunahin ko muna sa edukasyon ay isa akong estudyante at nakikita ko ang hirap ng mga ginagawa ng mga estudyante para lamang meron sila ng magandang future. Alam natin ngayon sa mga estudyante, kaya alam namin kaya wala kayo dito ngayon kasi pinupuno nila kayo ng mga homeworks, mga works na alam niyong ginagawa kayo sa future. Kaya kayo wala kayo. Hindi ko lang ngayon